so right across the sky. And believe in love to always feel alive. There is so much more that we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. Maling ma-in love pag bawal. Hindi mo na iniisip kung ano yung pinagdadaanan ng nai-in love eh. Hindi mo na naisip kung anong nararamdaman ko. Teka. Anong nararamdaman mo? Alam mo, tarantado ka eh. Bakit? Oh my God! Ano ka naman? Bakit? Hindi na kita dapat dinala sa party na to. Parang dinala na rin kita sa peligro. Aalis na kami nila Tita Marga dito. Doon na kami titira sa townhouse sa sinasabi mo. Okay, ito pa. Pakiingatan lang po yan. Uy, Kay. Uy, huwag mo kasing tapakan yan at meron ako mga siniksik na babasagin dyan, ano? Tita, Oh, please. puno na ata yung service. Balikan na lang natin yung ibang maliliit. Okay, at meron pa dyan sa loob. Oo nga eh. Yeah, tulungan ko na kayo. Ay, Tita, mauna na po ako sa service. pagpasensyahan mo na yun, ha? Ito. Ito na lang isa. Patulong na lang dyan. Okay? Una na kami. Ha? Okay. Thank you. Laura, alis ka na't lahat, hindi pa rin ako kinakausap. Eh, wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Hindi mo man lang ako... Gusto ko lang naman humingi ng tawad nung nangyari sa despedida ni Mang Jerry. Alam mo, wag na. Kasi alam mo, wala nang point eh. Dahil sinapak mo si Joaquin ng walang dahilan, alam mo kung ano ka? Parang bado ka eh. Hindi mo man lang ako hayaang mag-sorry. Ilang beses na tayo nag-irangan. Ilang beses na rin tayo nagpalitan ng sorry. Bakit hindi na lang kaya natin tanggapin yung katotohanan na tuwing magkasama tayo, parehong lumalabas yung sungay natin? We bring out the worst in each other. Welcome. Lou. Hello. Hi, I'm so glad to have you guys finally here. New house, new neighbors, and a new book for Laura. Huwag ka masyadong padalos-dalos, baka hindi mo magustuhan. Hey, there's no way I won't like anything that you write. In fact, that's why I've taken the liberty of organizing a formal book launching for the new Laura La Luna novel. Ang social naman dito. Ay, oo nga. Sana naman hindi natin nabulabog yung mga kapitbahay sa kakalipat natin dito. Don't worry, even if you do bother the neighbors, you won't hear a thing from them. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Walang pakialamanan dito? Yep. Ang ibig mo sabihin, hindi nagchichismisa ng mga kapitbahay dito? Ganyan, ang susuplado naman. Wait, one more thing. I have a copy of the association guidelines here for you. I'll give these to you. Tulad ng anong guidelines? Oh, just a few rules lang. No pets allowed, no parties past midnight, no loud playing of music from radios or home entertainment systems, no guests after 7 p.m. Ha? Except of course, cute, handsome neighbors. Sige, I'll show you inside. Ano? Feel mo? Inis. Sigurado ka bang okay lang maligo rito sa pool house niyo? Nakakaya kasi sa anak mo eh, baka magalit. Excuse me, no? Pera ko naman na nagpatayo ng complex na to. Sige na, go ahead. Tsaka walang pakialam yun. Ah, Hindi sige. dapat makialam yun. Okay. Sige, go na. ahead. Okay, go. Okay. O Raquel, saan ka galing? Sa apartment po ni Jerry. Ano ginagawa mo ron? Eh kasi inutusan niya po ako na i-gather yung mga mail na ipinapadala sa kanya.
kukunin niya na lang daw po sa akin. Tingnan mo nga naman yung DOM na yun. Humirit pa para lang makipagkita sa'yo. Ay nako, Tita Cynthia, maniwala ka sa akin. Friends lang kami ni Jerry. At saka, alam niyo po, front niya lang yung umaas-as na siyang pamacho-macho. Pag makausap niyo po siya, he's just a lonely man trying to find happiness the second time around. Ay, hindi ako naniniwala doon. Yun, lonely. Ay, nako. I don't believe. Ay, kahit pala tumatanda ka, no? Just, some things just never change. Ano ibig mong sabihin nun? Tita, hindi niyo pa rin ho ba alam kung bakit naging nasi sa inyo si Mang Jerry nung despedida niya? Kasi sinabi niya sa akin na inaabangan niya daw po kayo. Tapos, na-disappoint siya kasi dinala niyo si Brent. Kaya yun. Ay nako, I swear. Kahit pala matanda na, pagdating sa love, para pa rin mga teenagers. Uy, There is so much more. Oy! Laura, ano ba? Ayan na, ayan na, ayan na. Gusto mo bang paalisin tayo dito sa lugar na ito? Alam mo naman, bawal dito ang loud volume, ano? Ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Eh, hindi nga ako makapagsulat. Wala kasing maingay, walang nangungulit. Walang nangungulit. Sus! Namimiss mo lang yung si Paco, ano? Tayo, no? Yung pasugulirang yun. Ang Basyan, ikaw na lang maglagay uli niya mamaya. Takin mo, halos isang buwan na, oh. Hindi pa rin ako kinakausap ni Laura. Ano klaseng asal yun? Parang batang nagmamaktol. Alam niyo, Sir Paco, mahirap talaga ispelengin ng mga babae. Talaga. Minsan humingi ako ng advice para sa nanay ko. Tinanong ko lang naman na bawal ang mali na relasyon. Hindi ko daw iniisip ang damdamin niya. Ano yun? Sir Paco, sa palagay ko, hindi ako dapat yung kausapin eh. Alam niyo, matagal na itinigil ko sa mundong ito. Talagang hindi ko maintindihan ang mga babae. Isa pa to si Maricel. Siya na nga pinagtanggol ko. Laban niya naman akong tanongin na may gusto daw ako kay Laura. At hindi pa nakontento, ha? Nakipag-cool off pa sa akin. Ano yun? May gusto ba kayo kay Miss Laura? Saan kayo pupunta? Kailangan magkaliwanagan kami. Kahit wala na siya, ginugulo pa rin niya buhay ko. Sir Paco, sinong gumugulo ng buhay niyo? Sir Paco! Marcel, are you okay? Okay lang po. Don't tell me umiyak ka pa rin over what happened at the despedida. Look, Paco was just defending you. He thought I was kissing you. Yun na nga, sir, eh. Alam mo, ilang beses ko nang iniikot-ikot sa utak ko yung nangyari. At hanggang ngayon, feeling ko hindi niya ako pinagtanggol nung tinulak ka niya sa pool. Parang nagsiselo siya. What do you mean? Huwag na natin pag-usapan, sir. Baka lalo tayo mawala ng gana. Is that pawikan soup? Here we go again. I lost my appetite. Eh, nasarapan naman kayo nung kinain niyo to dati, di ba? Yeah, you're one to talk. Remember last time I let you taste sushi? And nandiri ka rin? You remember? Sige, subukan natin ulit. Tapos, baka masarapan na tayo. Di ba? Sige. Okay. Sabay tayo. Sabay tayo. Para makita natin. Okay. 1, 2, 3. Laura! Laura!
Laura! Ano ba? May nanganganak ba? Ay, Paco, anong ginagawa mo rito? Kailangan ko makausap si Laura. Wala dito si Laura. Tita Marga, huwag niyo na ho itago sa akin si Laura. Pumunta ho ako na maayos dito. Paco, anong kala mo sa akin? Kontrabida sa nobela ni Laura? Ganon? Pag sinabi kong wala dito si Laura, wala dito si Laura. Okay? Bumalik siya doon sa dating apartment complex at kumuha pa ng mga gamit namin dahil inililipat nga dito. Eh di na pala sana ako malis ng bahay. Nandun pa ho sila. Maabutan ko pa kaya sila doon? Paco, nakikiusap ako sa'yo. Okay? Huwag mo nang guluhin si Laura. Bago na ang tirahan namin, so sana bago na rin ang buhay niya. Kay, mauna ka na sa loob, Sunod ako. Mang Bastian, kamusta na po? Ay, mabuti naman. Oh, kaalis mo lang kanina. Bumabalik ka na? Hindi po. May mga naiwan na po kaming gamit. Kukunin lang po namin. Kamusta naman ho si Paco? Ayun, parang timang eh. Pinag-uusapan ka lang namin kanina eh. Sukat ba naman biglang umalis? So, gano'n siya kapikon sa akin. Marinig lang niya yung pangalan ko, bigla na lang siya aalis. Ay, hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Miss Laura. Ano ba ito pinagsasabi ko? Sandali na pa, Oh, Okay? Halika na, alis na tayo. Bilisan mo na dyan. Ate, kakarating lang natin. Hindi pa ako tapos eh. Bilisan mo na nga. Ako na kukuha ng ibang gamit, ha? Okay. Ano namang gimmick to? Panglamok. Ay, nako. Hindi pala lamok, peste lang. Ginagawa mo rito? May nakakaligtaan ba akong uso ngayon? Sabihin mo nga sa akin, kailan pa nauso yung nagsasunbathing ng balot na balot? Ay, nako, alam mo, napadaan lang ako dito. Pagod na pagod ako, kaya ako nakatulog. Teka muna, ba't ba ako nag-i-explain sa'yo? Wala ka bang mabuska dyan sa mansyon mo at ako na naman na nakita mo? Kinaanan ko lang itong mga mail na dumating dun sa kay Raquel at total. So, sorry na rin lang ako. Tutuloy-tuloyin ko na. Sorry nga pala dun sa mga nasabi ko dun sa despedida ko. Okay lang yun. Sige, accepted. Pero teka muna, ba't ba ganon? Noong tayong dalawa, okay naman tayo. Nakita mo lang si Brent, nag-iba bigla yung pananaw mo. Schizophrenic ka ba? Nagtataka lang kasi ako eh. At naman kasi kailangan isama pa yung Brent na yun dun sa... Ewan. Ikaw naman, siyempre kailangan ko ng date, ano? Sino naman kausap ko ron? Ako. Akin na nga yung dahon mo. Chos. O sige, Bakit ka pa dyan? mauna na ako. Uy, Mang Jerry, dali. Actually, yung katotohanan yan, pagod na pagod ako kanina. Nag-badminton kami ni Brent. So? So, sumakit yung buong katawan ko. Eh ngayon, ayoko magpahalata. Pinauna ko na lang siya. Pero talaga ang sakit. Hindi kaya ng katawan ko. Eh bakit naman kasi nagpapanggap ka pa eh? Eh ba't nakikipagsabayan ka doon sa Brent na yun? Alam mo, tama na yung sermon, ha? Please, sige na. Akayin mo na lang ang barkada ng lola mo. Halika na, paangkas. Teka muna eh, hindi nga ako makatayo mag-isi. Ako muna. Ikaw rin. Dahan-dahan. Aya! Ay. Kay, mag-usap naman tayo, please. Sino nagsabi sa'yo nandito kami? Si Lolo. Sinabi rin ba sa'yo ng lolo mo na ayaw na kita makita ulit? Aray! Sid, sorry. Okay ka lang ba? Sorry. Sabi ko na nga ba eh. May pakialam ka pa rin sa akin. Gusto mong marinig na mahalaga ka sa akin? Sige, mahalaga ka sa akin. Gusto mong marinig na may feelings pa rin ako sa'yo? Fine.
may feelings pa rin ako para sa'yo. Sid, hindi mo ba nakikita? Yung feelings na yun ang dahilan kung ba't hindi tayo pwedeng dalawa. Dahil kung ano pa mangyari sa'yo dahil sa feelings ko, konsensya ko ba yun? Okay. Ako na magdadala ito. Tutulungan na kita. Constantina, halika na. Alis na tayo. Akin na yan. Hindi ako na mabigat to, kaya tutulungan na kita. Sige na. Hoy, halika na. Alis na tayo. Sinabi ng akin na yan, kaya ko yan. Hindi, at least tulungan Akin man na! ako. Sa'yo eh. Ano ba nangyari sa'yo? Okay lang ako, ate. Sige, halika na. Sid, si Laura nakita mo? Sir, kaalis lang. Oh. Ayun. Wedding picture to ng lolo at lola ni Kay, ah. Ang tunay na halik ang ating silungan, ang tunay na pagmamahalan ng ating kapalaran. Pako! Pinagluto ko tang adobo. Baka isipin mo, pinababayaan kita. Sige na. Ma, Oh. sorry na. Ayaw niyo ba akong saluhan kumain? Gusto mo bang saluhan ka ng nanay mong pinagbibintangan mo mahilig sa bagets? Napakiramdam ko kasi iniwan na ako lahat ng tao. Si Maricel, gaway kami. Si Laura nag-alsabalutan na. Ayaw ko naman na pati nanay ko mawala. Halika nga, pahag nga. Talag ko. Aray, ba't niyo naman ginawa Ay, yun? naku. Kabibintang mo sa akin. Pag susunod na gawin mo yan, mas sigit pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Yung masarap yan. Sorry na, Ma. O, sige na. Saluhan mo na ako kumain. Ikaw naman, oh. Giyaya ka lang kumain. May drama ka pa. Malinis ba kubiertos mo? Silipin ko yung kusina mo, ha? Baka humihinga na yan. Sid? Charlie, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako dito para mag-sorry sa'yo. Dahil sa pag-booking ko sa'yo kay Kay. Hiyang-hiya nga ako sa ginawa ko eh. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para harapin ka. Tama rin naman yung ginawa mo eh. Mali nga naman na simulan ko yung pakikipagrelasyon ko kay Kay sa pagsisinungaling. Kaya dapat lang na hanapan ko talaga ng solusyon yung jinx na yan. Eh, yan ba yung resulta ng jinx na yan? At aside from that, mahal mo pa rin si Kay? Sid, kung sinabi ko sa'yo na may feelings na ako para sa'yo, may pag-asa ba ako? Carly, alam mo, maganda ka, mabait. Magtatatalon nga sa tuwa ang sino mang lalaking sasagutin mo eh. Pero, sorry talaga kasi si Kay ang mahal ko. Kung ganun, tinulungan mo ako mag-research, edi tutulungan na rin kita. Okay? Okay. I can't launch your new hero, Laura. Masyado siyang kontrabida. Masyado siyang controlling. Eh, hindi naman siya kontrabida eh. Anti-hero siya.
Contrabida, anti-hero, whatever. Our readers won't like him. He's far too controlling. I mean, he even dictates where his leading lady should live. And his name, I hate his name. Quinito. That's so konyo. Ano bang gusto mo, ha? Magkaroon tayo ng book launching na walang libro? Didn't you say you had another idea for a Paquito book? Oh, di ba sabi mo wag na ako magsusulat ng Paquito novel? Mukhang I don't have a choice. Sige na, you write one more Paquito novel. Admittedly, that's what you write the best. Who am I to stop you anyway? Ipaliwanag mo nga ulit sa akin yung sumpa sa pamilya nila, Kay. Mamalasin ang lahat ng lalaki na magugustuhan ng mga babae sa pamilya nila. Kaya makikipag-break na lang sila sa mga boyfriend nila. Ang tunay na halik, ang ating silungan, ang tunay na pagmamahal, ang ating kapalaran. Teka, mamalasin ang lahat ng lalaki na magugustuhan nila Kay at ng ate niya. Eh, paano naman kung makaharap nga sila ng lalaki na gusto nila at sobra rin sila gusto ng lalaking yun at hindi sila iiwan? Hindi kita masundan. Yan ang ibig sabihin ng dedikasyon na to. Ibig sabihin, kailangan makahanap sila kayo ng tunay na pagmamahal para makontra ang jinx. At isang tunay na halik lamang ang makakapagprotekta sa inyo. Tama. So, ibig sabihin, kailangan mahalikan ko si Kay. Dahil true ang feelings mo para kay Kay, kailangan mo siyang halikan. Pero teka, paano ko naman mahalikan si Kay? Ayaw niya nga ako makita. Mahirap yun, pero isip tayo ng paraan. Alam mo, dito magbo-book launching si Miss Laura. Mamaya. Bakit ba dito mo gusto makipagkita, Maricel? Gusto ka na makipagbati sa'yo pa ako. Naisip ko, mali ang hindi tayo mag-usap ng maayos. Ayoko ng away. Buti na lang namimiss na kita. Namimiss na din kita. Kaya gusto ko ikaw maging date ko mamayang gabi sa book launching ni Miss Laura. Dito kasi gaganapin eh. Ha? Alam mo, Maricel, hindi yata kita masasamahan. Hindi ko pa kaya makipagkita. Hindi mo kaya makipagkita kay Sir Joaquin? O nahihirapan kang makita si Miss Laura? Alam mo, marami akong gusto sa boyfriend ko, Paco. Marami akong hinihiling. Unang-una gusto ko mga bulaklak, tsokolate, mga romantic dates. Pero bago ang lahat nun, hinihingi ko na mahalin muna niya ako. Mahal naman kita, Maricel. Mahal? Baka bilang kaibigan. Ngayon ka lang nakita pa ako na hindi talaga akong laman ng puso't isip mo. Hindi mo man lang ako tinawagan na nagkahiwalay tayo eh. Ikaw naman ang humingi ng cooling off period, oh. Kahit na, kung talagang mahal mo ko, gagawa ka sana ng paraan para makita lang ako. Mababalik ko sana kasi hindi na tayo nag-uusap at nagkikita.
susugod ka sana sa akin kung saan man ako. Gigabain mo sana yung pinto ko para lang makita ko. Pero wala kang ginawa. Maricel, hindi ko alam kung ano pang hinihingi mo sa akin. Siguro, ngayon, hinihingi ko lang na sana makapaghiwalay tayo bilang magkaibigan. Kahit dun lang. At sana, mapaliwanagan mo na isang bagay. Kung sinong talagang mahal mo. You know, Laura, I can't believe how good your new book is. And you finished it in just one day. Thank you. So what do you think of the venue? Jasmine, tatanungin kita ulit. Jasmine, will you take this ring and promise to marry me? Hindi mo maintindihan na mahal kita? Ganito yung mga instructions para dun sa entourage, ibilin nyo na lang dito sa maid of honor ko. Tapos, yung mga pagkain para dun sa reception, mamaya na lang muna yun, ha? Okay lang? O, yung veil! Ano, hindi pa patapos yan? Jasmine, sandali lang. Ito, ang malapit na matapos. Kailangan ko na masukat yan, Alvin, ha? Okay. Huwag mo isukat yan. Ako magsusukat yan. Okay. Aba, mukhang hindi na ako kailangan dito. Ikaw nag-asikaso lahat, Ano pa nga ba? Paano kasi tong best friend ko kinakaya lahat eh. Pero huwag kayong mag-alala. Medyo nabukasan na yung kailangan niyo asikasuhin dahil dala ko na yung doves para sa reception. Ay! Naku! Para Edward! ano na lang. Teka lang. Diba may kasabihan, malas daw yun kapag ka nakawala ng cage. Naku, ibalik ba? nyo, ibalik! Okay lang yan, Jasmine. Okay lang yan. Alam mo ikaw, umiral na naman yung pagpapaniwala mo sa mga pamahiin. Ikaw naman alam mo naman na ganyan na ako. Dati pa, pinapansin mo pa. Pakikulong na po. Jasmine, alam mo naman walang ibig sabihin yung sinabi ko eh. Ikaw naman, oh. Excuse lang, pasok lang sa loob. May pang gagawin. Si Martin yun Naku, baka makita niya lahat ng to. Oh. So, kung makita niya, buti nga yun, no? Para malaman niyang tuloy na yung kasal niyo ni Edward. Martin pala. Oh, parang malungkot ka. Hindi hindi ako malungkot mo. Ba dapat lang? Halos ipagtabuyan ka nun sa San Nicolas, Wow, Edward! Ang ganda-ganda naman ng venue na napili ninyo para sa kasal ninyo. Thank you po, tita. Ay, oo nga pala, tita, Jasmine. Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko para mapag-usapan pa ibang concerns. Okay. Mabuti naman at nagkasundo kayo ni Edward na gawin na lang na garden wedding. Kasi ang alam ko, kung ikaw ang masusunod, gusto mo sa simbahan. Ganun siguro talaga, Mami, kapag ka mag-aasawa. Dapat magko-compromise, diba? Ay, nako. Ang ganda-ganda naman ng lugar na to. Magugustuhan to ni Dindo. Jasmine, alam ko na ayaw mong pag-usapan ng ninong mo. Pero nakapag-desisyon ka na ba kung iimbitahan mo siya sa kasal mo?
Alam mo, Mami, ang dami ko pang dapat isipin eh. Buti pa, tignan na lang muna natin yung garden. Sige. Ulit? Wala pa nga tayong table. Ang dami-dami niyang in-order para sa atin. Kaya mo na yun. Pag ma-confine na naman siya, puro walang lasang pagkain papakain sa kanya eh. O sige, balik ka na muna doon. Dito na muna ako. Ano ka ba, Kuya? Sa probinsya, puro emote ka na nga dahil kay Jasmine. Pati ba naman dito? O baka ayaw mo lang kami samahan dahil kay Daddy? Ako ba? Babalik din ako, no? Just give me 5 minutes. Oma, balik na po kayo sa loob. Baka bawal sa inyo maarawan. Iho, ilang araw din akong mako-confine. Huling pagkakataon ko na to para makalanghap ng sariwang hangin. Hayaan mo na ako. Alam mo, huwag ka mag-aalala. Kapag na-confine ka, shifting kami sa pagbabantay sa'yo. Lagi kang magkakaroon ng kasama. Di ba, Martin? Naku, Kinito, huwag mo nang pagsabihan niya. Nakita mo naman hindi mo na nga pinilit para magpunta dito sa Manila. Mami, natatakot ka ba sa operation mo? Ako? Of course not. Lalong kumpleto ng pamilya ko't kasama ko kayong lahat ngayon. Diba? Bakit, anak? Aray! May kumagat sa akin! Langgam! Ay! Legs ko! Ay, may galing. I think... Tara, Let's go pasok inside, na. let's go inside. Come on, Pasok come na on. tayo. Watch your legs. Hi! Welcome! May I help you? Hi! May I help you? O ano? Okay ba? Salamat dito ha. Anytime. Di pa rin ako makapaniwala. Isang araw na lang, kasal ko na. Hindi ko malang masukat yung gown na to. Ba't ka naman magpapaniwala sa mga pamahiin? Eh ako nga eh, hindi ako nagsukat ng gown, hindi rin natuloy kasal ko. Baka baliktad na ngayon. Kahit na ano, buti na yung safe. Ay! Ano ba, Jasmine? Baka ba magpipilayang ka? Naku! Ana, sabi mo sa akin marirepair yan, di ba? Di ba? Aabot yan sa kasal, di ba? Ano ba naman to? Sunod-sunod na lang yung nangyayaring malas, Rico. Baka naman sinyalis na talaga to na hindi ako dapat magpakasal. Ayan ka na naman, ha? Ano naman? Buong buhay kong hinintay to eh. Biruin mo, 6 years old pa lang ako, nakikita ko na yung dream wedding ko. Tapos ngayong nandito na, tignan mo nga yung mga nangyayari, walang nangyayaring tama. Jasmine, hindi naman importante yung isa o dalawang detalye na hindi perfect. Ang importante yung lalaki naghihintay sa'yo sa altar. Basta, alam mo, may nararamdaman ako eh. Nararamdaman ko may hindi mangyayaring maganda. Hindi ko lang alam kung ano yun. Oh, alam ko na yung ibig mo sabihin na ganyan, ha? Sandali lang. Bibili muna tayong flowers para sa mami mo bago tayo dumaan sa ospital. Dad, baka naman pwede sa ibang flower shop na lang kayo bumili. Bakit?
Ano bang diferensya sa shop na to? Flower shop ni Jasmine yun eh. Alam ko. Tinanong ko kay Francis eh. Nasabihin sa driver kung paano pumarito. Bakit? Ayaw mo ba makita ang babaeng mahal mo? Sinabi sa inyo ni Mami? Hindi na kailangan sabihin sa akin eh. Ako pa rin ang ama mo. Kahit papano eh, I know you that well. Alam mo, ang hindi ko lang maintindihan eh, kung bakit hindi mo siya pinaglaban. Ginawa ko na yun, Dad. Ilang beses na. Hindi tama ang ginawa mo. Kung hindi, kayo magkasama ngayon. Sige, subukan mo ulit. Daddy naman, kung nga siya encourage kay Jasmine, hindi sila bagay. Tsaka ayoko siya maging part ng family natin. Francis, kung si Jasmine ang babaeng makakapagpaligaya sa kapatid mo, tanggapin natin siya. Sige, Martin, lumakad ka na. Bago mahuli ang lahat. Maniwala ka o hindi, ayaw kitang makitang malungkot habang buhay. Thanks, Dad. Fit mo dun sa banyo. Ito, ayusin. Nandito na po ako. Nandito na daw po pala yung partner ko. Iba na makakapartner mo, Trey. Siguro nagsumbong ka kay Ate Ana, no? Alam mo, Trey, isipin mo na lang yung gusto mong isipin kasi ayaw ko na makapag-away sa'yo. Sabihin mo na lang na bad trip ka. Akala ko ba hindi ka pikon? Ba't ka ganyan ngayon? Alam mo, ayaw na kitang patulan. Mabuti na lang nakipagpalit ka ng partner. Kasi ayaw kita maging partner. Ano ba? Hindi sa kanya. Mga bata, huwag niyo masyadong ikot-ikutin kasi baka malaglag mababasag yan eh, ha? Bakit ka ganyan tumingin? Bigla ako lang kasi na-imagine eh. Ano kaya kung mami ka na ng mga magiging anak natin, no? Maging malambing ka pa rin kaya kahit may nasikaso ka ng mga bata. Tingin mo ba malambing ako? Alam mo, pakiramdam ko nga ang sungit-sungit ko na eh. Sobra na ako nasa-stress. Edward, bukas na yung kasal. Ang dami-dami pa natin dapat asikasuhin. Jasmine, easy lang. Pagtutulungan natin yan. Ayan, pakigupit mo, please. Teka, ano yan? Ba't nandito na yan? Nasa delivery slip po, sir. For delivery today ang cake na to. Una, mali yung billing address na sinulat ng kahera nyo. Pangalawa, mali yung date. Bukas pa! Paano ngayon yan? Sus, Problema to ah. ano nangyari? Ba't ganun? Ay! Okay! Ano ba? Jasmine, sige, papalitan na lang natin yan. Palitan na lang natin to, ha? Ano ba, Edward? Wala nang oras. Alam mo naman sa mga cake shop, di ba 2 months yung pagpapagawa? Sige, hanap na lang tayo ng ibang gagawa ng cake natin. Ano pa ba gusto mo, ha? May mag-crash na eroplano rito para maniwala ka na ibang klaseng kamalasan itong nangyayari? Edward, may ibig sabihin nito. Ayoko na magpakasal. Jasmine! Jasmine! We can build a castle. We can build a castle. Jasmine, ano ba yung sinasabi mo kaninang ayaw mo na ituloy yung kasal? Eh, kasi
Kasi napakadaming senyales eh. Baka mamaya pag tinuloy natin to, mamaya lalo lang mapasama, di ba? Kung magtano na lang kaya tayo? Jasmine, huminga ka ng malalim. Nagpapanik ka eh. Paano kung hindi magpapanik? Tignan mo nga yung mga signs na to. May ibig sabihin to eh. Baka ibig sabihin nito, hindi magiging maganda kung magkaroon tayo ng malaking wedding. Kung ganito na lang gawin natin, tayong dalawa na lang, humarap na lang tayo sa judge. Yun na lang. Jasmine, pwede bang bago ka magdesisyon, tanungin mo muna ako kung okay sa akin. Sige. Gusto kitang tanungin, okay ba sa'yo kung malaking wedding? Jasmine, alam mo, minsan lang tayo kakasal sa buhay natin. Gawin naman natin tong tama. Hindi ako sigurado kung gusto ni Jasmine na mag-attend ako ng kasal, pero ninong pa rin niya ako, kaya gusto kong bigay ito sa kanya. Salamat. Makakarating to kay Jasmine. Alam mo, sayang wala akong anak na babae. Hindi ko may experience yung maghatid sa altar. Dindo, gusto ko sana kasama ka rin ni Jasmine sa kasal niya. Kasi di ba tumayo ka na rin namang ama niya eh. Kaya lang... Hindi pwede. Paano alis na ako? Dindo, salamat ha. Hindi ka nakakalimot kay Jasmine. Pati sa akin. Halos pamilya ko na kayo. Sige. Hanggang sa susunod. Ingat. Trey, kasi nakita ko yung pangalan ni Jasmine dun sa nakaschedule dun sa wedding reception na pinuntahan namin ng family ko. Totoo bang kakasal siya ng boyfriend niya? Oo. Bakit ka interesado? Wala. Gusto ko lang kasing siguraduhin bago ko ibalita sa kuya ko. Yun lang naman ang gusto kong itanong sa'yo. Sige, thank you. Frances, sandali lang. Alam kong siniraan ako ni Cherry sa'yo. Kaya hindi mo na ako gusto. Hindi mo ba ako pwede bigyan ng isa pang pagkakataon para mapakita sa'yo na hindi totoo sinasabi niya? Trey, never kasi naraan sa akin, Cherry. Pwede ba huwag mo na siyang pagtakpan? Alam mo, konti na nga lang, ilahad ka na niya sa akin eh. Trey, okay ka naman. Pero wala talaga akong feeling sa'yo eh. Sorry. Palpak. Ang dami ko pa naman sinabing masama kay Cherry. Frances, pasensya na. Mauna na ako, may kailangan pa ako ayusin. Akala ko ba okay na lahat? Nag-usap na kayo ni Edward. Ganyan ka na naman yun kung hindi yan. Ewan ko ba? Hindi ko rin kasi maisang tabi yung mga signs eh. Paano kung ibig sabihin pala nun, malas yung date na pagpapakasalan namin? Oh, diba? Nahirapan ka talaga mag-desisyon. Ayan. Ano to? Kung talagang naniniwala kang fate yan, edi i-flip mo yung coin,
Kapag head ang lumabas, tuloy ang kasal. Pag tail naman, edi i-move nyo na lang sa ibang date. Ay, teka lang. Talagang palaging may nangyayari para magkalapit tayo. Gumulong lang yung coin ko ano sinasabi mo. Coincidence din ba na pumunta kami ng pamilya ko dito sa Manila? Sa linggo ng kasal mo? Jasmine, may dahilan kung bakit nandito ako. Huwag mong pakasalan si Edward. Ay naku, Jasmine, huwag kang magpapaniwala dyan. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niyan sa'yo sa San Nicolas? Oo nga. Pagkatapos mo akong itaboy dun, kausapin mo lang ako. Babaguhin ko na yung plano ng buhay ko. Mabuti pa, Martin. Umalis ka na, please. Kung ayaw mo umalis, pwes kami aalis. Ano nga to? Bye. Martin, hindi iyan ang tamang paraan. Ganun din naman yung ginawa niyo Di ba pinagtampon niyo rin kami ni Jasmine para lang pumunta kami sa San Nicolas? Desperado ako noon. Ma, desperado rin ako ngayon. Ma, are you okay? Alam niyo, pagalitan ko talaga yung Francis na yun Pagbalik ko, paano? Lahat na lang sinusumbong sa inyo. Tuloy, pati kayo, nag-aalala. Okay naman ako Nagpapagamot nga ako, di ba? Pero anak, ang pinakamahalaga sa akin yung nagkaayos na kayo ng daddy mo. Si Jasmine na lang ang kulang sa buhay ko. Ano bang meron yung babae niya na hindi mo makalimutan? Hindi ko nga maintindihan mo Ma, alam mo, palagi kami nag-aaway. Pero, ngiti niya lang yung naalala ko. Tapos, lahat na lang na makasalubong kong babae. Pag tinitingnan ko, naalala ko yung mukha niya. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kung wala siya Siguro nga, mahal mo na siya. Nakikita ko yan ngayon, anak. So, what's your plan? Aabangan ko siya. Dadalhin ko siya sa picnic na sinetap ko malapit dun sa hotel natin. Sige. Pero mag-iingat ka, ha? Baka sa simula, magagalit yon. Pero parang narinig niya na yung sasabihin mo, baka maging okay naman. Sana nga, Ma. Ito na yung pinaka-importanting laban ng buhay ko. Ba't ang dami mong dala? Ito na yung lahat ng gamit ko. Hindi na ako babalik sa flower shop. Nag-quit na ako. Ano? Bakit? Hindi na importante yung dahilan kung bakit. Ayaw mo nun. Hindi mo na makikita yung taong pinakahirap. Cherry, kung ako lang yung dahilan kung ba't ka mag-quit, huwag mo lang ituloy. Alam ko naman kailangan mo ng part-time job Huwag mo na akong dramahan, Trey. Panalo ka na. Suko na ako. Ba't ka sumusuko? Hindi naman ako nakikipaglabanan Hindi ka ba masaya? Ito na yung huling araw na makikita mo ako, Trey. Last na sa wedding. Alam kong ayaw mo na rin ako makita doon, pero hindi pwedeng hindi ako mag-attend dahil naging close na kami ni Ate Jasmine. Pero after, hindi na talaga, Trey.
teka. Yung shawl pala ni Mami naiwan ko doon. Babalikan ko Ay, muna. naku naman kasi, may malalim ka na namang iniisip eh. Ana, tama naman yung ginagawa ko, di ba? Na hindi ko kinakausap si Martin kasi pag nag-usap kami, wala naman din mangyayari, di ba? Jasmine, kung alam mo na yung sagot dyan sa tanong mo, ba't mo pa ako tinatanong? Naku huwag mong sabihin sa akin na hindi ka pa 100% sure dyan sa lalaking pinili mong pakasalan. Minsan kasi pakiramdam ko, iba yung sinasabi ng puso ko sa isip ko eh. Ay nako. Kung ayaw mo ituloy yung kasal mo kay Edward, ngayon pa lang magdesisyon ka na. Ay nako, hindi. Tama ka. Cold feet lang to. Diba? Ay, babalikan ko na muna yung shawl ni Mami, ha? Hindi, ako Sige na. lang. Ako na. Sigurado ka? Oo, saan ba nakalagay? Nandun sa may table. Thank you. We can build a castle right across the